Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung request ni Sir Bong, isa sa request ni Sir Bong, sana itong vlog kong ito ay share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At favor nyo na lang kay Sir Bong yung isa pang request niya kasi dyan sa vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanuorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating main topic sa vlog kong ito, pag-usapan muna natin yung ating mga senior high school teachers. Muntik na makalimutan ni Sir Bong yung vlog niya para sa senior high school teachers. Maraming nagre-request. Alam nyo, matagal ng sentiments ng ating mga senior high school teachers yung hindi sila nabibigyan ng chance para ma-promote or ma-reclass. Kasi sa senior high school, hindi pa pwedeng mag-reclass yung ating mga guro. Kaya yung mga gustong magpa-promote na mga senior high school teachers natin, yung mga gusto magpa-promote, nag-aantay na lang sila ng vacant items. Kaya lang by this time, halos lahat ng mga senior high school buong bansa, talagang wala naman halos mga vacant items sa kanilang mga respective schools. Ang sabi kasi noon, magkikreate ng mga items for senior high school like Teacher 2, Teacher 3, at Master Teacher 1. Kahit na Master Teacher 2, i-create daw ito, noon sinasabi na, Pero sa tinagal ng panahon, wala naman halos items na lumalabas sa senior high school. Kaya nung lumabas itong IRR ng Expanded Career Progression, ang tanong ng ating mga senior high school teachers ay, kasama raw ba sila rito? Alam nyo, siyempre naman, kasama yung ating mga guro dito ng senior high school, dito sa Expanded Career Progression. Alam nyo, ito na yung chance ng ating mga guro sa senior high school para mag-progress sila sa kanilang teaching position. Alam nyo, hindi naman iba yung items ng mga senior high school teachers natin sa junior high school. Halos pareho lang ang staffing ng senior high school sa junior high school. Ang iba lang, sa junior high school, meron tayong mga department heads or head teachers. Sa senior high school, wala tayo nito. Puntahan na natin yung ating main topic dito sa aking vlog ngayon, sa ating discussion ngayon. Finally, naglabas na ng executive order ang ating President Bongbong Marcos, ang Malacanang, para dito sa implementation ng SSL 6. Alam nyo, napakatagal na inantay ito ng lahat ng kawani ng gobyerno, partikular yung ating mga guro at kasama dito, yung ating mga non-teaching personnel ng DepEd, particular yung mga non-teaching personnel natin sa mga schools. Kaya lang hindi natin alam kung natuwa ba yung ating mga guro. Malamang, hati yung thoughts or pananaw ng ating mga guro dito. Maaaring yung iba ay nagpapasalamat kasi kahit paano ay nagkaroon tayo ng increase. Pero sa naririnig nating mga komento, sentiment ng ating mga guro sa buong Pilipinas, mas marami ang nalungkot sa SSL 6. At tanungin natin yung ating mga subscribers, ano ang inyong pagtanggap dito sa SSL 6 na increase natin? Sa inilabas na table ng DBM, sa increase ng per salary grade, alam ko marami na ang nakakita nito. Gaya ng sinasabi ko sa mga nauna kong vlog, kung mataas ang salary grade mo, mas mataas yung iyong increase. Kaya yung ating mga non-teaching personnel sa DepEd, particular sa mga schools na may salary grade na 1 to 9, napaka-minimal lang nung kanilang increase. At even yung ating mga guro,
talagang nalungkot sila, lalo na yung mga Teacher 1 na salary grade 11. Kasi ang current na salary ng Teacher 1 na salary grade 11 ay nasa 27,439. Tama ba si Sir Bong? Ngayon, sa SSL 6 ng 2024, ang magiging sahod nila ay 28,512. So, halos nasa 1,000 lang yung increase ng Teacher 1. Alam nyo, ang observation ng ating mga guro, talagang sobrang liit lang ng increase ng isang guro na may salary grade 11 or Teacher 1. Alam nyo, napakalayo doon sa inilalaban ng Teachers Dignity Coalition na 10,000 monthly na dagdag na sahod ng ating mga guro. At even yung mga Teacher 2 at Teacher 3 ay minimal lang din yung kanilang increase. At sabi nga ng ating mga guro, yung increase nila ay kakainin lang ng inflation. So, kung ganito ang mangyayari, talagang hindi rin mararamdaman ng ating mga guro yung kanilang increase. Kaya doon sa inilabas na computation table ng DBM, sa mga increase ng by salary grade, talagang hindi masaya yung ating mga guro. Alam nyo, ang masakit pa dyan, yung increase ay kakaltasan pa ng tax kasi yung mga Teacher 1 ay kinakaltasan sila ng tax. Kaya po 1,000 lang yung increase mo, babawasan pa ng tax, swerte na siguro yung may matira pa sa'yo na 500. So halos 500 monthly lang siguro yung increase ng isang guro na Teacher 1. Alam nyo, malungkot talaga yung ating mga guro. Even yung ating mga non-teaching personnel like admin aid at yung mga ADAS natin, alam ko kahit nawala silang tax, ay minimal lang din yung kanilang increase. Kaya ko binabanggit yung mga non-teaching personnel natin kasi sabi nila, bakit daw puro teachers lang yung aking vlog? Alam niyo, tama din naman sila, Oo nga naman, sila din ay part din ng ating school personnel, yung ating mga non-teaching personnel. So, ang tanong ng ating mga guro, Sir Bong, kailan po papasok yung ating increase sa ating payroll? Alam niyo, confident si Sir Bong na hindi na yan magtatagal. We hope na sana maihabol itong increase this August sa ating mga payroll. Kasi ang mangyayari niyan, magbibigay ng notice of cash allotment ang ating mga regions for the month of August. Hoping na included na yung ating mga increase sa ating payroll. Then, magkakaroon tayo lahat ng retro from January to July. Alam nyo, normally, nauuna munang pumasok yung increase, then the following month, yun namang ating mga retro, Or baka rin pwede na sabay na, sabay ng darating this August. Maliwanag ba yan sa ating mga guro? Maraming salamat sa inyong lahat.